Tumango ako. Of course, did. Iyan ang ginagawa mo kapag binibigyan ka ng anak mo ng instruction sa clip, over patient na boses, yung nakalaan para sa matatanda, nalilito, at hindi komportable. Umupo ako kung saan sinabi nila sa akin, sa tabi ng isang maalikabok na nakapaso na halaman sa pagitan ng umiiyak na paslit at ng kumikislap na telebisyon na nakatutok sa Weather Channel. 9 oras 15 minuto ang naghintay ako ng 8 oras. Nag-impake ako 3 araw bago, inilatag ang bawat damit sa kama tulad ng dati kong ginagawa sa mga school trip ni Adam. Ang mga tiket ay papuntang Honolulu, ang aming malaking bakasyon sa pamilya, gaya ng tawag dito ni Lisa, ang aking manugang. Iginiit niya sa pagtutugma ng mga t-shirt para sa mga bata at sa akin. Sinabi ng may na vacation nana sa maliwanag na pink na mga titik. Hindi ko nagustuhan pero sinuot ko pa rin. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa airport nang magdala ako ng sarili kong merienda. Sa linya ng seguridad, nagsimulang madamay ang mga bagay. Napatingin tuloy si Lisa sa kanyang relo. Pambihirang tahimik si Adam. Ang mga bata ay nasa kanilang mga telepono. Nang tanungin ng ahente ng GCSE ang tungkol sa pag-upo, tumawa si Lisa at sinabing, "Naku, ayusin natin yan mamaya." At iyon ang huling pagkakataong may tumingin sa akin sa mata. Nang madaanan namin ang security, lumingon sa akin si Lisa with that same brittle smile. "Mom, Kyler, don't you stay in the lounge. We'll go ahead to check in the bags, sort the kids' boarding pass, and then come get you. Relax lang. You've done enough." Tinapik niya ang braso ko. Hindi ito pagmamahal. Ito ay dismissal. Umupo ako. Naghintay ako. Nakita ko silang nawala sa crowd. Pagkatapos ng 1 oras, tumayo ako at humakbang malapit sa bintana. Pagkatapos ng 2, tinanong ko sa front desk si Adam. Walang tugon. Pagsapit ng ika-4 na oras, hindi na ako tumingin sa entrance. Dumating at umalis ang mga tao sa paligid ko. Ang mga flight ay inihayag at umalis. Ang babaeng nasa tapat ko ay nagtanghalian, gumawa ng 2 tawag sa telepono at umalis. Nanatili ako. Hanggang 5 oras na humingi ako ng tulong sa clerk sa harap. Binigay ko ang buong pangalan ni Adam. Nag-type siya, nag-alinlangan at sinulyapan ako ng mabuti. Nag-check-in sila ng 1 oras 45 minuto flight papuntang Honolulu. "Ma'am, nakaalis na po." Tumango ako. Pagkatapos ay hiniling ko sa kanya na ulitin ito. Ginawa niya dahan-dahan. Mabait ang boses niya. Naalala ko yun. So yun lang. Sumakay sila nang wala ako. Hindi sinasadya. Hindi isang pagkakamali. Kilala ko ang anak ko. Siya ay maraming bagay, ngunit ang pabaya ay hindi isa sa mga iyon. Pumasok ako sa banyo, nilock ang stall, umupo, hindi umiyak. Wala ako nito sa akin. Kailangan ko lang umupo kung saan walang magtatanong kung okay lang ako. Paglabas ko, ang paliparan ay lumipat sa panggabing mode. Ang buzz ay lumabo. Pumunta ako sa departure screen at tinitigan ito. Hindi nanginig ang mga kamay ko. Hindi tumibok ang puso ko. Pasimple akong tumingin sa listahan na parang babaeng tumitingin sa mga pagpipilian sa isang kainan. At pagkatapos ay nakita ko ito. Portland, 7 oras 35 minuto. Hindi ko alam kung bakit Portland ang pinili ko. Siguro dahil ilang dekada ko na itong hindi nakita. Siguro dahil doon ako minsan natutong magbike. Siguro dahil ito ang pinakamalayo mula sa Hawaii. Naglakad ako papuntang counter. "Isang tiket papuntang Portland," sabi ko. Ngayong gabi. Nag-alinlangan ang dalaga. "Pabalik-balik?" "Hindi, isang paraan lang. Ginamit ko ang sarili kong card mula sa sarili kong account." Ang hindi alam ni Adam. Yung pinananatiling bukas ko simula nung bago ang kasal niya. May sapat lang ako para sa pamasahe, isang motel, at marahil sa isang panimula. Hindi ko na kailangan pa. Pinatay ko ang phone ko. Walang mga mensahe, walang mga hindi nasagot na tawag. Siyempre, hindi. Tahimik ang proseso ng pagsakay. Walang nagtanong kung bakit ako naglalakbay mag-isa. Walang nakatingin sa shirt ko. Hinubad ko iyon at itinapon sa basurahan bago tumungo sa gate.
Sa eroplano, pinagmasdan ko ang mga ilaw ng lungsod na nahuhulog sa ilalim ko. 8 oras ang nakalipas, akala ko pupunta ako sa paraiso. Iniiwan lang pala ako. Pero ngayon, pupunta ako sa isang lugar na totoo. Sa isang lugar na hindi nila masundan. Nakarating ako sa Portland pagkalipas ng 10 oras. Ang paliparan ay mas tahimik kaysa sa naalala ko, kahit papaano ay mas maliit. O baka ako ang lumiit, tumiklop sa loob mula sa bigat ng isang araw na walang katulad. Dahan-dahan akong naglakad sa terminal, hindi dahil sa edad ko, kundi dahil hindi ko na kailangan pang magmadali. Walang naghihintay sa akin. At sa sandaling iyon, parang kalayaan iyon. Sa labas, mamasa-masa at matalim ang hangin. Kamakailan ay bumuhos ang ulan. Amoy konkreto at pine. Ilang minuto akong nakatayo sa ilalim ng awning, humihinga lang. Pagkatapos ay nakahanap ako ng isang bench at umupo kasama ang aking daladala, ang parehong kinukutya ni Adam dahil sa pagiging masyadong old school. It was brown leather, worn at the corners, the kind Derek gave me for our 25th anniversary. Matatawa sana siya sa nangyari ngayon. Isang malalim, nakakaalam na tawa. Yung tipong, well, sweetheart, what did you expect? Hindi ko inaasahan ito. Hindi naman. Pero hindi rin ako nagulat. Binuksan ko ang wallet ko. 2 card, isang US$76 na cash, at isang nakatiklop na papel na may address na hindi ko nagamit sa loob ng 50 taon. 1,849 Queen Street, ang una kong apartment pagkatapos pakasalan si Derek. Hindi ko alam kung meron pa. Hindi ko nga alam kung bakit ko dinala ang address. Ngunit naroon ito. Tumawag ako ng taksi. Tahimik ang driver, blessing. Ibinigay ko sa kanya ang address ng isang murang motel na tinitingnan ko bago umalis sa Wilmington kung sakali. Nang huminto kami, nagbayad ako ng hindi kumukurap, kinuha ko ang aking susi, at umakyat sa makipot na hagdan patungo sa ikalawang palapag. Silid 207. Ang pasilyo ay amoy likidong panlinis at pagod na mga kwento. Sa loob, maliit lang ang kwarto pero malinis. Isang kama, isang upuan, isang TV na nakadikit sa dingding. Naghilamos ako ng mukha sa lababo at humiga sa kama na nakasuot ng damit, bakat na bakat ang kumot sa braso ko. Nakatulog ako ng walang panaginip. Kinaumagahan, nakatayo ako sa bintana habang pinapanood ang isang babaeng nakasuot ng pink na damit na naglalakad sa kanyang aso. Kasing edad ko lang ang itsura niya, kahit siguro mas malakas siya sa likod. Nagtimpla ako ng kape sa maliit na makina sa nightstand at umupo sa matigas na upuan sa tabi ng bintana, humigop ng dahan-dahan. Walang tumawag. Walang nag-text. Hindi ako nag-check. Wala akong mapupuntahan. Iyon ay isang kakaibang bagay na napagtanto. Sa loob ng maraming dekada, ang aking oras ay pag-aari ng iba. Kay Adam, kay Derek, sa mga apo, maging sa mga pagpupulong ng AFI na hindi ko na pinuntahan 20 taon na ang nakakaraan. Ngunit ngayon ang aking oras ay akin muli. Sa Siyam, umalis ako sa motel at naglakad papunta sa kapitbahayan. Sumakit ang mga binti ko. Bumubulong ang balakang ko. Pero nagpatuloy ako. Huminto ako sa isang sulok na panaderya at bumili ng scone. Napangiti ang babaeng nasa likod ng counter nang iabot ko ang eksaktong sukli. Hindi ka taga dito, di ba? Tanong niya. Ako dati, matagal na. Well, sabi niya, welcome back. Hindi ko alam kung nakabalik na ako. Hindi man lang ako sigurado kung saan ako kabilang, ngunit ang mga salita ay tila mainit. Tinanong ko siya kung saan makakahanap ng mga listahan ng pabahay. Itinuro niya ang isang corkboard sa may pintuan. Iniskan ko ang mga tala. Paglalakad ng aso, pagbebenta ng gamit na bisikleta, mga aralin sa musika, pagrenta ng silid. Nahuli ako ng isang iyon. For quiet lady. Private room, shared kitchen, house safe, near bus. No nonsense, no drama. $400 month, call Joyce. Isinulat ito sa blocky, walang kapararakan na sulat kamay, tulad ng isang taong sinadya ang kanyang sinabi. Kinuhanan ko ng litrato ang numero. Pagsapit ng tanghali, naglakad ako ng 2 pang block at nakakita ng isang park bench sa araw. Tumawag ako. Garalgal, duda ang boses na sumagot.
Tumatawag ako tungkol sa room for rent, sabi ko. Mahabang pause. Ilang taon ka na? 77. Malinis ka na ba? Eh, walang boyfriend, di ba? Napangiti ako. Hindi sa mahabang panahon. Well, sabi niya, pumunta ka sa 4,185 East Stafford. Magdala ng pera para sa unang linggo. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag. Isinulat ko ang address sa isang napkin. Pagsapit ng 4, nakatayo ako sa harap ng isang kupas na asul na bahay na may nababalat na balkonahe at isang wind chime na parang may tumutunog sa mga kutsara. Binuksan ni Joyce ang pinto na may hawak na sigarilyo sa isang kamay at may pusang pumulupot sa kanyang bukong-bukong. Ikaw ang matandang babae, tanong niya. Ako yata. Tumabi siya. Pumasok ka nga. Tingnan natin kung matitiis natin ang isa't isa. Amoy lavender at piniritong sibuyas ang bahay ni Joyce, hindi kaaya-aya, ka-live-in lang, parang babaeng nagluluto ng totoong pagkain at hindi nakikialam sa paminsan-minsang mansa ng mantika. Dinala niya ako sa isang makitid na pasilyo na nakasalansa ng mga libro at magasin papunta sa isang maliit na sala kung saan nakamute ang telebisyon. Nakatupi sa braso ng sofa ang isang gansilyong kumot. Nasa itaas ang kwarto, sabi niya, na iminuwestra ang kanyang sigarilyo. Sinundan ko siya paakyat sa hagdan, ang isang kamay ay nasa banister. Ang pasilyo sa itaas ay mas madilim, ang pintura ay bahagyang napunit. Binuksan niya ang pinto sa isang kwarto sa dulo. Ito na. Ito ay maliit, isang twin bed, isang nightstand, isang dresser na nakakita ng mas mahusay na mga dekada. Ngunit ang bintana ay malawak at ang araw sa hapon ay bumuhos na parang alam nitong may magandang bagay na sa wakas ay natagpuan ako. Mayroong kahit isang maliit na mesa na may sira na upuan. Ayos lang, sabi ko. Magkano ulit? $400 sa isang buwan, ngunit kumukuha ako linggo-linggo. $100 sa isang linggo. Cash, walang tseke, walang kredito, walang hikbi na kwento. Nilingon niya ako. Parang hindi kayong tipong sob story. Hindi, sabi ko, hindi na. Tumango siya na parang iyon ang tamang sagot. Kitchen shared. Bathrooms down the hall. No guests without warning. I like quiet. You cause trouble, you're out. We clear. Crystal. Inabot niya sa akin ang isang susi. Maaari kang manatili ngayong gabi kung nakuha mo ang renta ng unang linggo. Inabot ko sa kanya ang $5 mula sa sobre na inilagay ko sa bulsa ng aking inner coat. Tinupi niya ang mga perang papel nang hindi binibilang. Nagugutom ka? Kaya kong kumain. Gumawa si Joyce ng mga inihaw na cheese sandwich at nagsalin ang tomato soup mula sa isang kasirola. Kumain kami sa maliit na mesa sa kusina sa ilalim ng dilaw na ceiling fan. Hindi siya nagtanong na nakakagaan ng loob. Ang mga tao ay palaging nagtatanong ng masyadong maaga, bago ka handa na sabihin ito ng malakas. Ang tanging sinabi niya, I hate eating alone. At naintindihan ko iyon ng husto. Pagkatapos kumain, nag-unpack ako sa maliit na kwarto. 3 damit lang ang dala ko, isang toothbrush, mga gamot ko, at isang lumang paperback na nobela na hindi ko natapos. Inilatag ko ng mabuti ang lahat sa aparador, tinitiklop ang bawat bagay na parang mahalaga. Marahil ito ay ginawa. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa makitid na kama, nakikinig sa ingay ng isang bahay na hindi sa akin. Ang pagkislot ng orasan sa dingding, ang daing ng mga tabla sa sahig, ang di kalayo ang tunog ng mahinang pakikipag-usap ni Joyce sa pusa. Walang tumawag. Walang nag-text. Hindi ko binuksan ang telepono. Kinaumagahan, nagtimpla ako ng kape bago pa magising si Joyce. Mas pamilyar ang kusina kaysa sa aking sariling tahanan. Siguro dahil hindi ito pag-aari ng mga taong naaalala lang ako kapag may kailangan sila. Sa ikatlong araw, nagsimula akong maglakad sa kapitbahayan. 2 blok pababa, mayroong isang maliit na sulok na cave na may karatula sa pisara sa harapan. Help wanted. Morning shift. Apply inside. Sandali akong nakatayo doon. Hindi ako nagtrabaho sa loob ng 15 taon, ngunit hindi ako estranghero sa maagang oras at mga kaldero ng kape. Sa loob, simple lang ang lugar.
Tatlong booth, isang counter, ilang bar stool na may basag na pulang cushions. Isang dalagang naka-apron ang nagpupuna sa counter. Nag-hire ka, tanong ko. Tumingala siya, nagulat. Gusto mong mag-apply? Eh. Tawag niya sa likod. Lumabas ang isang babaeng matipuno at naka-messy bun ang buhok. Ang name tag niya ay may nakasulat na Heather. May karanasan ka ba? Tanong niya. Nagpalaki ako ng 3 anak at nagpapatakbo ng isang sambahayan sa loob ng 50 taon. Kaya kong gumawa ng kape, magdala ng mga plato at hindi ako tumatawag ng may sakit. She stared at me for a bit, tapos nagkibit balikat. Trial shift bukas, 6 to 11. Malagpasan mo yan, mag-uusap tayo. Nang gabing iyon, pinaplansa ko ang kaisa-isang blusa ko na may tupi pa rin. Maaga akong natulog at tumitig sa kisame ng matagal. Wala pang 1 linggo mula sa airport, wala pang 1 linggo mula nang maiwan ako na parang nakalimutang bagahe. Ngunit may nagbago. Hindi na ako naghintay. Ngayon ako ay naglalakad, nagtatrabaho, nagsisimula. Walang kailangang makaalam. Hindi pa. Ang buhay na ito, itong tahimik, bago, hindi inaasahang buhay ay akin. Ang cave ay amoy tulad ng sinunog na toast at lumang pag-asa. Dumating ako ng 5:45, 15 minutes early. Nakalock pa rin ang front door. Isang lalaking may makapal na salamin at may mansa ng harina ang bumungad sa akin ng walang salita. Bumuntong hininga siya na maaaring magandang umaga at bumalik sa kusina. Dumating si Heather makalipas ang 1 minuto, ay hawak na travel mug at isang set ng mga susi sa isang rainbow lanyard. Binuksan niya ang rehistro at iniabot sa akin ang isang apron ng walang seremonya. Panatilihing nakatali ang iyong buhok. Walang pabango. I-refill ang mga tasa ng hindi naghihintay na hihilingin. At kung may nag-iwan ng mas mababa sa $1 na tip, nasa iyo iyon, hindi sa kanila. Tumango ako. Tumingin siya sa akin saglit, pagkatapos ay lumambot lang ng kaunti. Kinakabahan ka? Hindi, sabi ko. I'm 77. Nakapaglibing na ako ng asawa, nagpalaki ng anak na nakalimutan ko ang aking kaarawan 3 magkakasunod na taon, at nakaligtas sa 5 colonoscopy. Kapelang ito. Ngumuso si Heather. Patas na. Pagsapit ng 7, pumasok ang unang alon ng mga regular. Mga kontratista, maagang bumangon, mga nurse na bago sa night shift. Mabagal pero steady ang galaw ko. Naalala ko ang mga order, nagbuhos ng kape na may matatag na kamay, ngumiti ng hindi lumalampas. Pagsapit ng 9, nakakita ako ng ritmo. Saan ka nila hinukay? Tanong ng isa sa mga lalaki na nakangiti ng mabait. Sa parehong lugar nahanap nila ang lahat ng bagay na nagkakahalaga ng pag-iingat, sabi ko. Ang likod na istante sa ilalim ng kumot. Tumawa siya at nag-iwan ng $5 tip. Napatingin si Heather. Hindi na siya nagsalita, tumango lang siya ng 1 beses matapos ang agahan ng agahan at inabutan ako ng malinis na tuwalya para punasan ang mga counter. 11 oras na kami natapos. Nagbuhos siya ng isa pang tasa ng kape, saka itinuro ang stool na nasa tabi niya sa counter. Umupo ka, sabi niya. Ginawa ko. You did fine. Just fine. Gagaling ka. Sumimsim siya. You're hired. It's minimum wage plus tips, walang health insurance, but you work steady. I'll give you all the weekday mornings. That enough for you? Ito ay higit pa sa sapat. Natahimik kami sandali. May anak ka na? Ginawa ko. Tumingin siya sa gilid ko, naghihintay. Naglalakbay sila, simpleng sabi ko. Tumango siya. Lagi naman sila. Naglakad ako pabalik kay Joyce na masakit ang mga paa at kakaibang pakiramdam. Nasa hardin siya, nagbubunot ng mga damo sa isang kupas na kamiseta na nagsasabing, "Huwag mo akong kausapin bago magkape." Nakuha mo ang trabaho, tawag niya nang hindi tumitingin. Ginawa ko. Sinabi sa iyo na kailangan nila ng mga taong nagpapakita. Nang gabing iyon, kumain kami ng mga nakapirming potpi at nanood ng balita ng walang tunog. Ang pusa, na ang pangalang nalaman ko ay Franklin, ay pumulupot sa pagitan namin. Nagtagal ka? Tanong ni Joyce habang may commercial. Hindi ko alam.
Kaya mo, basta magbabayad ka ng renta at wag mong kamtin ang remote. Kahit na ayaw ko sa remote, sabi ko. Ngumiti siya at iniabot sa akin ang huling cookie. Maya-maya ay umupo ako sa gilid ng aking kama, hawak ang aking phone. Ilang araw ko na itong hindi na-on, naisipan kong i-check ang mga messages, tingnan kung napansin na ba ni Adam. Hindi ko ginawa. Sa halip, inilabas ko ang lumang paperback na dala ko at nagsimula sa unang pahina. Ang liwanag mula sa desk lamp ay malambot at mainit sa dingding. Sa labas, marahang tumapik ang ulan sa salamin. Sa loob-loob, hindi ako natira ng isang tao. Ako ay hindi isang pasanin o isang pabor o isang nahuling pag-iisip. Ako ay isang babae na may kwarto, may trabaho, isang plato ng pagkain, at isang tahimik na upuan sa aking sarili. Ito ay sapat na. Ang unang sweldo ay maliit, $74.26 pagkatapos ng mga buwis. Ibinigay ito sa akin ni Heather sa isang manipis na sobre sa pagtatapos ng aking Friday shift. Cash it or frame it, sabi niya. Umiti ako at inilagay ito sa bulsa ng aking coat. Hindi ako sanay magdala ng pera na panay sa akin. Sa loob ng maraming taon, lahat ng bagay na mayroon ako ay napunta sa iba. Mga groceries para sa pamilya ni Adam, mga regalo sa kaarawan na hindi kailanman nakakuha ng pasasalamat, mga kupay para sa mga appointment na walang nag-abala na ihatid ako. Ngunit ito ay naiiba. Nakuha ko itong nakatayo sa sarili kong mga paa, masikip ang apron, matatag ang mga kamay. Naglakad ako papunta sa bangko noong third at ibinayad ang tseke. Tumingin sa akin ang batang teller na parang hindi sigurado na naiintindihan ko ang ginagawa ko. Gusto ko ng 10 at 5, please, sabi ko. Isa para sa iba. Nang iabot niya sa akin ang mga perang papel, tiniklop ko iyon ng maayos at inilagay sa wallet ko. Naglakad ako palabas ng bangko na medyo tumaas baba. Sa kabilang kalye ay may tindahan ng segundamanong damit. Walang magarbong, isang makitid na storefront na may kalat na display at isang maliit na sulat kamay na karatula. Mga espesyal na taglagas, 20% off sa mga coat. Humakbang ako papasok. Marahang tumunog ang kampana sa pinto. Isang batang babae, halos wala sa high school, ay tumingala mula sa likod ng counter at binigyan ako ng isang tunay na ngiti. Naghahanap ng isang bagay sa partikular, tanong niya. Sabi ko. Bagay na nagpaparamdam ulit sa akin. Hindi siya tumawa, tumango lang siya at nagsimulang ipakita sa akin ang mga racks. Pumili ako ng navy wool coat na may banayad na herringbone pattern at malalalim na bulsa. Ito ay hindi bago, ngunit ito ay mainit at solid at mahusay ang pagkakagawa. Sinubukan ko ito. Tamang-tama ito na tila naghihintay sa akin. Nang magbayad ako ng cash, binalot ito ng babae ng tissue na parang regalo. Mukha kang matalas, sabi niya. Salamat, sagot ko. Matalim ang pakiramdam ko. Nang gabing iyon, naglakad ako pauwi na nakakoat. Ito ay sapat na malamig upang bigyang katwiran ito. Si Joyce ay nasa porch kasama si Franklin, humihigop ng alak mula sa isang coffee mug. Nasaan ka? Tanong niya. Bumili ng coat. Sumipol siya. Tingnan mo, classy lady. Sa Fridays lang. Pumasok kami sa loob at naghati ng isang lata ng sili. Tumunog ang heater na parang nire-replyan ang lalamunan. Gumalaw ang sahig sa ilalim ng mabibigat na tsinelas ni Joyce. Napakaingay sa paraan ng mga lumang bahay, isang uri ng nakakaaliw na ingay, tulad ng isang katawan na matagal mo nang tinitirhan upang makilala sa pamamagitan ng tunog. Maya-maya pa ay tumayo ako sa harap ng salamin sa aking maliit na kwarto. Lumiko ako sa kaliwa, pagkatapos ay sa kanan, pinasadahan ng kamay ko ang tela ng Amerikana. Hindi lang ito damit. Ito ay patunay. Nandito pa rin ako, nakatayo pa rin, may kakayahang pumili ng para sa sarili ko. For once, walang ibang nakapagsabi. Naka-off pa rin ang telepono. Hindi ko ito naon simula nang mapunta ako. Hindi ko ito pinalampas. Nami-miss ko minsan ang mga tao, ngunit hindi ang uri na iniiwan ka sa pamamagitan ng peking planta ng ficus sa isang paliparan at hindi na lumilingon. Sa umaga, nagtrabaho ako. Pagsapit ng tanghali, naglakad ako. Sa gabi, nagbabasa o nakikinig ako sa mga rants ni Joyce tungkol sa city politics. Bawat ilang araw, binibili ko ang aking sarili ng isang maliit na bagay, isang pares ng wool na medyas, isang crossword book,
tunay na tsaa sa halip na ang mga maalikabok na bag na itinago niya sa isang lata sa itaas ng refrigerator. Nagsimula akong maunawaan na may buhay dito. Hindi isang ingrande, ngunit isang mahusay at ito ay pag-aari ko. Sa ikalawang linggo, ang sakit sa aking mga paa ay nagsimulang maglaho. Naalala ng aking mga kamay kung paano magdala ng mga plato nang hindi natatanggal. Maaari kong i-clear ang isang four-top sa ilalim ng 2 minuto. Hindi pa rin nagsasalita si Heather, ngunit isang umaga ay dinalhan niya ako ng cinnamon roll na nakabalot sa foil. Masyadong marami, bulong niya, pinadaos-dos ito sa counter. Kumuha ng isa. Iyon ang paraan niya para sabihing kabilang ako. Napaayos ako sa isang ritmo. Lunes hanggang Biyernes, umaga ako nagtatrabaho. Sabado, naglakad-lakad ako ng matagal sa mga hindi pamilyar na lugar. Sa linggo, hinayaan ko ang aking sarili na magpahinga. Hindi umimik si Joyce. Hindi niya tinanong kung saan ako pupunta o kung bakit ako na late. Mumuso lang siya nang pumasok ako at binuhusan ako ng isang baso ng kung ano sa isang box. Isang gabi, umuwi siya na may dalang salansan ng mail. "Something for you," sabi niya, at inihagis ang isang sobre sa mesa. Wala itong return address, pangalan ko lang sa isang pamilyar na looping script. Tinitigan ko muna ito saglit bago binuksan. Sa loob ay isang sheet ng lined na papel. "Lola, nabasa nito. Where are you? Dad and Lisa are freaking out. Nawala daw kayo. Walang narinig mula sa inyo. Araw-araw akong nag-check. I miss you. Please let me know you're okay." May nakasulat na numero ng telepono sa ibaba. Ang kanyang. Isang bago. Umupo ako habang nasa kandungan ko ang sulat, binasa ito ng 2 beses. Pagkatapos ay tiniklop ko ito ng mabuti at inilagay sa drawer ng nightstand ko. Hindi ako tumawag. Hindi pa. Pero may lumambot sa loob ko. Kinabukasan, tumayo ako sa rehistro ng cave, nagbibilang ng sukli, nang sabihin ni Heather, "May bisita ka." Lumingon ako. Isang lalaking nakasuot ng kulay abong windbreaker ang nakatayo sa loob ng pinto, nakatingin sa menu na parang nakasulat sa ibang wika. Mukha siyang nasa early 80, maayos ang pananamit, malinis na ahit, medyo hindi makatayo sa paa. Nang makita niya ako, umiti siya. "Ikaw ang marunong gumawa ng totoong kape?" tanong niya. Binuhusan ko siya ng baso at inilapag. "Cream at asukal?" tanong ko. "Cream lang, 2 splashes." Hindi kami masyadong nag-uusap noong una. Dahan-dahan siyang uminom, tinupi ang diaryo na naiwan ng isang tao, at nag-iwan ng tip na mas mapagbigay kaysa kinakailangan. Bumalik siya kinabukasan at kinabukasan. Noong Huwebes, nalaman kong ang pangalan niya ay Arthur Balo, 2 anak na lalaki, isa sa Boston, isa sa Arizona. Hindi namin sila masyadong pinag-usapan. Karamihan ay napag-usapan namin ang mga ibon. Nagustuhan niya ang mga cardinal. Nagustuhan ko ang mga finch. Pareho kaming sumang-ayon na ang mga uwak ay mas matalino kaysa sa mga taong nagbigay sa kanila ng kredito. Noong Biyernes, nagdala siya ng larawan ng kanyang asawa. Married 46 years, sabi niya. "She made better coffee than this, pero lumapit ka." Umiti ako at nilagyan ulit ng laman ang baso niya. Kinagabihan, nakatayo ako sa tabi ng bintana sa aking silid, pinagmamasdan ang hangin na humahampas sa mga dahon sa labas. Naisip ko ang mga kamay ni Arthur na nakapulupot sa mug, ang sulat ni Kieran, ang navy coat na nakasabit sa likod ng pinto ko. May mga puwang pa rin sa bagong buhay na ito, tahimik pa rin ang sakit sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit may nahuhubog. Hindi isang pagbabalik sa kung ano ang nawala sa akin, ngunit isang pagliko patungo sa isang bagay na hindi ko alam na mahahanap ko. Hindi ito pagpapatawad. Ito ay kalayaan. Nanatiling naka-off ang telepono. Itinago ko ito sa ibabang drawer ng aking nightstand na nakabalot ng malinis na panyo na parang isang bagay na sagrado o mapanganib. At hindi pa ako sigurado kung alin. Hindi nagtanong si Joyce. Hindi siya ang tipo. Ngunit isang gabi, habang nagsisibak kami ng mga gisante sa kusina, sinabi niya, "Nagtatago ka o nagpapagaling?" Tumingala ako mula sa colander. "Pareho," sabi ko. Isang beses siyang tumango at bumalik sa mga gisantes. 3 linggo na ang lumipas mula nang dumating ang airport,
Mula noong silya sa upuan na may sirang armrest, mula nang idiniin sa kamay ko ang murang plastik na bote ng tubig na si Adam bago mawala. Wala ni isang tawag na dumating. Wala ni isang pagsubok na nakita kong hanapin ako, maliban kay Kieran. Paminsan-minsan, binubuksan ko ang sulat niya. Ang mga creases ay lumalambot mula sa paggamit. Ang kanyang sulat kamay ay nagpaalala sa akin ng kanyang ina. Ang parehong mahabang mga loob sa esih. Ang parehong kinakabahan na ikiling sa kanan. Pero hindi pa rin ako tumawag. Hindi ito parusa. Hindi ako malupit. Hindi pa ako handang buksan ang pintong isinara nila nang hindi kumukurap. Mas matagal ang paglalakad pabalik mula sa katahimikan kaysa sa mahulog dito. Sa cave, hindi gaanong nagsalita si Heather, ngunit sinimulan niya akong isave ang crossword page mula sa morning paper. Kamukha mo yung tipo ng tao na tatapusin ang nasimulan nila, she said. Dumating si Arthur araw-araw ngayon, palaging 9 oras 10 minuto, palaging naka-gray na jacket. Hindi siya nanligaw. Hindi eksakto. Ngunit nagtagal siya ng kaunti sa bawat pagbisita, nagkwento pa, nagtanong pa. Yung tipong hindi naman maingay, curious lang. Isang umaga, tinanong niya, paano ang isang babaeng tulad mo ay nagtatrabaho sa shift ng almusal sa isang lugar na tulad nito? Napatingin ako sa kanya sa gilid ng coffee pot. May nag-iwan kasi sa akin sa airport lounge na parang bag na ayaw na nilang bitbitin. Napakurap siya. I'm sorry, sabi niya at sinadya iyon. Wag na. Mas maganda ang flight ko. Na nakakuha ng mahinang tawa. Inabot niya ang kanyang tasa, saka huminto. Naisipan mo na bang tawagan sila? Araw-araw, sabi ko. At araw-araw ay hindi. Hindi siya pinindot, tumango lang siya at ininom ang kape niya. Pag-uwi ko ng hapong iyon, nasa likod bahay si Joyce na naglalatag ng mulch. May balita, tanong niya nang hindi tumitingin. Hindi, sabi ko. At pagkatapos, marahil dahil kailangan kong marinig ito ng malakas, idinagdag ko, pero sa palagay ko alam nila na wala na ako ngayon. Nang gabing iyon, binuksan ko ang telepono. Umugong ito na parang namamatay na insekto. 32 missed calls, 18 messages. Ang pinakamatanda ay mula kay Lisa, isang galit na boses na mensahe mula sa araw ng kanilang paglipad. Martha, akala namin nasa banyo ka. Tawagan mo kami. Sakay na kami. Isang kasinungalingan. Ang iba ay mas pareho. Masungit at mahigpit ang boses ni Adam. Nasaan ka, nanay? Isa pa, hindi ito nakakatawa. Pagkatapos, sa wakas, sige, gawin mo ang gusto mo. Hindi ako sumagot. Hindi ako handa. Pero sinev ko yung number ni Kieran. Ang dami kong kayang gawin. Kinabukasan, tumawag siya. Napatitig ako sa screen, pinanood kong kumukurap ang pangalan niya, at sa unang pagkakataon, sinagot ko. Lola. Nag-crack ang boses niya na parang hindi siya sigurado kung magsasalita ako. Narito ako, mahal. Isang mahabang pause. Tapos, okay ka lang. Mas okay na ako. Nasaan ka? Somewhere quiet. Somewhere chose. Hindi siya nagmakaawa. Hindi niya ako kasalanan. Sabi lang niya, I'm glad you're safe. I miss you. Na-miss din kita. Sapat na iyon sa ngayon. Walang paliwanag, walang sorry, tunog lang ng taong gusto pa rin ako sa buhay nila. Hindi dahil gumawa ako ng mga birthday cake o babysat kapag weekend, ngunit dahil mahalaga ako. At ang tunog na iyon, malambot, simple, taos puso, ay nangangahulugan ng higit sa anumang upuan sa isang eroplano. Sa ika-4 na linggo, kabisado ko na ang paglalakad mula sa cave hanggang sa sulok na botika, ang amoy ng lila sa labas ng bakuran ng kapitbahay ni Joyce, at ang tunog ng katok ni Arthur sa bintana ng cave nang makalimutan ko ang kanyang cream. Ang buhay ay hindi kapanapanabik, ngunit ito ay buo. Nagkaroon ito ng hugis. Nagkaroon ito ng kapayapaan. At pagkatapos, sa isang maulan na hapon ng Martes, isang sulat ang dumating sa koreo. Inilapag ito ni Joyce sa mesa ng kusina nang walang komento. Ang return address ay Wilmington. Ang dati kong tahanan. Pamilyar ang sulat kamay sa paraang pamilyar ang isang pasa. Isang bagay na nakikilala mo sa sakit na iniwan nito. Adam. Makapal ang sobre.
Sa loob, 6 na pahina ng maayos at galit na script. Walang bati. Basta, hindi ako makapaniwala na ginawa mo ito. Inakusahan niya ako ng pagkawala, paggawa ng eksena sa kawalan, paglalagay ng pamilya sa stress sa kanilang bakasyon. Gabi-gabi umiiyak si Lisa, isinulat niya. Nataranta ang mga bata. Sa tingin mo ba patas iyon sa kanila? Walang salita tungkol sa airport lounge. Walang salita tungkol sa paghiling sa akin na maghintay. Walang binanggit ang 8 oras, ang pagganap lamang ng sakit, ang muling pagsusulat ng mga katotohanan. Tinapos niya ang sulat ng, "We're willing to talk, but only if you are ready to be reasonable." Makatwiran. Para bang ang ilang dekada ng pag-aalaga ng bata, pagluluto, pagbabayad ng kanilang mga bayarin, at sinabi kung saan upo at kung kailan dapat tumahimik ay hindi makatwiran, na para bang ang pagkawala ay isang tantrum, hindi isang pagpipilian. Tinupi ko ang sulat at ibinalik sa sobre. Hindi na tinanong ni Joyce kung ano ang sinabi nito. Isang plato lang ng toast ang binigay niya sa akin at tumango sa bintana. Darating ang bagyo, sabi niya. Ito ay... Kinaumagahan, tumawag ulit si Kieran. Narinig kong sinulatan ka ni Dad. Ginawa niya. Sasagot ka ba? Natahimik ako saglit tapos hindi pa. Baka hindi pa. Hindi naman nakipagtalo si Kieran. Naiintindihan ko. Sinabi niya sa akin na nagsimula siyang magtrabaho sa isang bookstore, part-time, mababang sweldo. Pero gusto ko, sabi niya. Hindi ka sinisigawan ng mga libro. Nagtawanan kami madali at mainit. Iba ang tunog mo, sabi niya sa pagtatapos ng tawag. Paano magkaiba? Mas magaan. Nang gabing iyon, kinuha ko ang sulat mula kay Adam, nagsindi ng pusporo, at ipinakain ito sa lababo sa kusina, apoy sa apoy. Hindi nagpatinag si Joyce. Gamitin ko sana ang fire pit, she said. Mas satisfying. Sa cave kinaumagahan, hinila ako ni Heather. Gusto mo ng extra shift this weekend? Saturday brunch is hell. Sabi ko bago mag-isip. Hindi dahil kailangan ko ng pera, bagaman nakatulong ito, ngunit dahil nagustuhan ko ang pakiramdam ng isang buong araw. Ang sakit ng paa ko sa totoo lang. Late pumasok si Arthur. Nagsimula siyang gumamit ng tungkod. Walang dramatic, lumalabas lang ang edad kung saan ito palaging ginagawa. Ang mga tuhod, ang ibabang likod, ang pagmamataas. Sinusunog mo pa ang lugar, tanong niya, umupo sa kanyang karaniwang dumi. Not today, sabi ko sabay buhos sa baso niya. Humigop siya, saka huminto. Naiisip mo ba na bumalik sa Wilmington? Sa alin man dito? Pinunasan ko yung counter. Hindi kahit minsan. Marahan siyang tumango. Kung ganoon ay baka sa wakas ay dumating ka na. Noong gabing iyon, ginulat ako ni Joyce. Kumatok siya sa pinto ko na may hawak na flyer. Nag-potluck ang community center next week. You and I should go. Nagtaas ako ng kilay. Pumunta ka sa potlucks. Pumunta ako sa libreng pagkain at sismis ng ibang tao, sabi niya. Huwag mong basahin ito. Napangiti ako. Gagawin ko ang aking lemon squares. Good. Magsisinungaling ako at sasabihin kong ako ang gumawa ng mga ito. Ang mga araw ay nagiging mas maikli ngayon. Ang takip silim ay nanirahan kanina, nagkukulot sa bahay na parang lumang kubrekama. Nagtimpla ako ng tsaa at umupo sa tabi ng bintana dala ang aking crossword book. Word si Franklin sa paanan ko. Ang aking Amerikana ay nakasabit sa pintuan, mainit at handa na. Sa unang pagkakataon sa mga taon, hindi ko naramdaman na may naghihintay na magsimulang muli ang buhay. Nagsimula na ito, tahimik, nang walang pahintulot at ito ay akin. Ang Sabado brunch sa cave ay kaguluhan. Pagsapit ng 8 oras lumabas na ang linya sa pintuan. Ang urn ng kape ay umuungol at ang pancake griddle ay sumisingit na parang may dapat patunayan. Gumalaw si Heather na parang isang babae sa isang lugar ng digmaan, nag-snap ng mga order, nag-flip ng mga tiket, at naghahampas ng mga kutsara sa mga lalagyan ng syrup na may pagsasagawa ng karahasan. Eggs over hard, booth 3, she barked. Hindi ako kumibo. Refill sa 6. Tapos na. Pagsapit ng 1-0, parang bato ang aking mga paa, ngunit malinaw na ang aking ulo. May kakaibang ginhawa sa serbisyo.
Tumigil ka sa pag-iisip tungkol sa iyong sarili dahil iniisip mo ang iba. At doon, minsan nakakahanap ka ng isang uri ng kapayapaan. Hindi pumasok si Arthur. Hindi niya araw ang Sabado. Pero habang pinupunasan ko ang corner booth, may nakita akong isang bagay na nagpatigil sa paghinga ko. Isang mukha sa bintana, mas bata kay Arthur, mas matalas ang panga. Ngunit ang mga mata na iyon, alam ko. Lisa, ilang segundo lang siyang nakatayo sa labas. Ang kanyang coat ay masyadong maganda para sa ambon, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Hindi siya pumasok, tumalikod lang siya at naglakad palayo. Wala akong sinabi kay Heather. Natapos ko ang aking shift, binilang ang aking mga tip at dahan-dahang naglakad pa uwi sa kumukupas na hapon. Ang mga bangketa ay kumikinang sa natitirang ulan. Hawak ng coat ko ang init ng paggalaw. Hindi nanginig ang mga kamay ko. Sa bahay, nasa labas si Joyce. May nakasulat na note sa refrigerator, Library Talk on Bees. Balik ng 7. Huwag maghintay ng hapunan maliban kung nagluluto ka. Nagluto naman ako ng sopas. Nang gabing iyon, binuksan ko muli ang telepono. 3 bagong voicemail. The first from Lisa, may nakita kaming kamukha mo. Please call us. Adam's worried. The second, Adam, Kurt, if this is about punishing us, it's gone too far. Enough is enough. Ang pangatlo, si Kieran, hi, Lola. I think Nana is in town. She's been weird all day. If something happened, please be careful. Napatitig ako sa screen. Ang nakaraan ay may paraan ng pagsinghot sa iyo kapag nakatalikod ka. Nang gabing iyon, mahimbing akong nakatulog. Bawat langit-ngit sa sahig, bawat daing ng mga lumang tubo ay mas malakas kaysa karaniwan, ngunit walang nangyari. Lumipas ang linggo ng tahimik. Noong Lunes, bumalik si Arthur. Umupo siya sa kanyang bangkito, nakakabit ang tungkod sa sandalan. Busy weekend, tanong niya. Eventful, sabi ko. Hinalo niya ang kape niya. May bumabagabag sa iyo. Ngunit hindi sapat para sirain ang sandaling ito. Umiti siya at saglit kaming natahimik sa paraang magagawa lamang ng 2 taong nakakita na. Pagkatapos ng trabaho, umupo ako kasama si Joy sa beranda. Pareho kaming nakabalot ng mga lumang sweater, pinapanood ang mga ulap na gumulong. Sa tingin ko hinahanap na nila ako, sabi ko. Naisip ko. Hindi niya tinanong kung ano ang gagawin ko. Hindi siya nagbigay ng payo. Inabot lang sa akin ang wine mug. Nagtatago ka pa ba o nagpapagaling? Healing, sabi ko. Ngunit ang pagtatago ay maganda habang tumatagal. Itinaas niya ang kanyang mug. Sa mga taong huminto sa paghingi ng pahintulot. Kinapa ko ito ng mahina. Kinagabihan, nagsulat ako ng liham. Hindi kay Adam, hindi kay Lisa, kay Kieran. Isang tunay na liham sa panulat sa makapal na papel. Sinabi ko sa kanya na ligtas na ako, nagagawa ako ng bagong buhay, na hindi ako galit tapos na akong maghintay. Sinabi ko sa kanya na siya lang ang hindi nagparamdam sa akin na isang obligasyon. Sinabi ko sa kanya na maaari siyang bumisita balang araw kung pupunta siyang mag-isa. Dumating ito noong Huwebes, ang sobre mula kay Wilmington. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito sulat mula kay Adam o Lisa. Ito ay isang Manila folder, malaki, matigas, na may return address ng isang regional news outlet na nakilala ko mula sa lumang kapitbahayan. Iniabot sa akin ni Joyce na nakataas ang kilay. May fans ka na ngayon? Hindi ako sumagot. Binuksan ko ito ng dahan-dahan, nakatayo sa counter ng kusina. Sa loob, isang printout ng isang artikulo sa pahayagan, nakatiklop sa 2 bahagi, front page ng seksyon ng komunidad. Nabasa sa headline, Missing Matriarch, Family Speaks Out on Grandmother's Disappearance. May isang litrato ko, nakuha mula sa ilang family gathering years ago, ay hawak na piddish, nakangiti ng hindi nagpapakita ng ngipin. Sinipin ng artikulo si Adam, labis kaming nag-aalala, sabi niya. She vanished without a word. We just want her safe. Kung may makakita sa kanya, mangyaring ipaalam sa amin. Lisa has a code, too, she's vulnerable. We fear something happened. Hindi siya yung tipong gagawa ng ganito. Tumawa ako ng malakas. Isang matalim at nakakagulat na tunog na ikinagulat ko. Hindi yung tipong.
Sumandal si Joyce sa balikat ko at nagbasa ng ilang linya. Talagang vulnerable daw. Tumango ako. Dapat kasuhan mo sila dahil sa pagmamaliit sa iyo. Kailangan nilang pumila. May malaswa tungkol dito. This performance of concern, of innocence, as if I'd wandered off into traffic, na parang hindi ako naiparada na parang maleta at iniwan bago sumakay. Nakita rin ni Heather ang artikulo. Naiwan ito ng isang tao sa cave sa counter nang hindi sinasadya. Dinala niya ito sa akin sa umaga. Okay ka lang, tahimik niyang tanong. Hindi kailanman mas mahusay. Itinago ko ang clipping, hindi dahil sa sentimiento, ngunit dahil ito ay patunay. Patunay na nagsisimula lang mag-alala ang mga tao kapag hindi ka na nila magagamit. Noong gabing iyon, naupo ako kasama ni Arthur sa booth sa may bintana. Hindi siya nagtanong tungkol sa artikulo. Inabutan niya lang ako ng isang maliit na brown na paper bag. Nakita ko ito at naisip kita, sabi niya. Sa loob, isang maliit na magnet na ipininta ng kamay ang hugis ng isang birdhouse. Kalokohan, mabilis niyang dagdag. May naalala lang ako sa sinabi mo. Napangiti ako. Hindi ito kalokohan. Ito ay perpekto. Pagdating ko sa bahay, dinikit ko ito sa refrigerator gamit ang parehong kamay na nagdala ng tanghalian ni Adam sa paaralan ng 100 beses. Ang parehong kamay na nagbayad ng kanyang upa ng higit sa 1 beses. Ang parehong kamay na hindi na muling mag-aabot para sa higit pang pang-aabuso. Hindi ko sinabi kay Joyce ang tungkol sa magnet. Ang ilang mga bagay na itinatago mo para sa iyong sarili. Sa halip, sinabi ko sa kanya na gusto kong maghurno ng isang bagay para sa potluck pagkatapos ng lahat. Lemon squares? Tanong niya. Hindi, sabi ko, may mas maganda. Kinabukasan, inilabas ko ang aking lumang kahon ng recipe, ang nasave ko, kahit na ibinenta ko ang halos lahat ng iba pa. Natagpuan ko ang card na nakasulat sa sulat kamay ni Derek, pabalik mula sa aming unang Thanksgiving na magkasama, Martha's Sweet Potato Cake, good enough to make people behave. Nagbake din ako. Ang bahay ay puno ng kanela at alaala. Sumayaw si Joyce sa kusina na nakasuot ng makapal na medyas. Mumisi si Franklin na parang pinangakuan siya ng hiwa. Nang dinala namin ang mga cake sa sentro ng komunidad, sinabi ng isang babae sa pintuan, ano ang amoy na iyon? Ito ay banal. Bagong buhay, sabi ni Joyce bago ako nakasagot. Nagtawanan kaming dalawa at hindi naman ako naliliit. Pakiramdam ko ay totoo, nakaugat, handa. At sa isang lugar, malamang, nagtataka sina Adam at Lisa kung paano sila nawalan ng kontrol sa babaeng hindi nila talaga nakita. Hayaan silang magtaka. Ang community potluck ay ginanap sa basement ng isang simbahan na mahina ang amoy ng mga lumang hymnals at pain. Ang mga natitiklop na mesa ay nakahanay sa mga dingding na natatakpan ng mga plastik na tela at hindi tugmang pinggan. Isang babaeng may gray na tirintas at clipboard ang nagdirekta ng trapiko, tulad ng isang general sa isang apron. Maaga kaming dumating ni Joyce ng 1:00, maingat na binalanse ang mga cake sa kanyang mga bisig. Dala ko ang mga gamit at napkin. Ilang taon na ang nakalipas mula noong pumasok ako sa isang silid kung saan wala akong kakilala at walang pakialam. Humanap ka ng table, sabi ni Joyce. Ako na ang bahala sa pagpapakilala. Tumayo ako sa tabi ng coffee station, pinainit ang aking mga kamay sa isang paper cup. Dahan-dahang pumasok ang mga tao, karamihan ay mga babae na nakasuot ng makapal na sweater at matinong sapatos, ilang lalaki na nag-hover malapit sa pagkain na parang ito ay maaaring mawala kapag kumurap sila. May tumapik sa balikat ko. Dala mo ba yung cake ng kamote? Lumingon ako. Isang babaeng may mabait na mata at matipunong frame ang umiti sa akin. Ginawa ko. Pagpalain ka ng Diyos, sabi niya. Akala ko dadalhin na naman ni Clara Porter ang kanyang dump cake. Ang amoy mo parang may alam pa kung ano ang lasa ng bakasyon. Napangiti ako. Kilala akong magluto sa ilalim ng presyon. Mabagal at maingay ang gabi sa paraang palagi ang ginagawa ng maliliit na pagtitipon. Ang mga taong nag-uusap sa ibabaw ng mga natitiklop na upuan, nagpapasa ng mga pinggan sa mahabang mesa, tumatawa na parang paputok. Nawala ang cake ko bago natapos ang pagdarasal. May nagtanong ng recipe. Sabi ko classified. Sa paligid ng kalahating marka,
ipinakilala ako ni Joyce sa isang retiradong librarian ng paaralan na nagngangalang Marcia at isang dating driver ng bus na nagngangalang Terry. Inimbitahan nila kaming sumali sa kanilang monthly trivia night. Sinabi ko sa kanila na pupunta lang ako kung ang mga tanong ay bago ang 1,990. Maya-maya, habang nag-dessert, tumabi si Joyce at bumulong, mukha kang suplada. I feel swallow, sabi ko. Napakatagal na noong naging bahagi ako ng isang bagay na hindi humiling sa akin na patunayan muna ang aking halaga. Pag-uwi, hinubad namin ang aming mga sapatos at sumalampak sa sopa. Umupo si Franklin sa kandungan ko, mabigat at mainit. Lumingon sa akin si Joyce. Alam mo naman na magpapakita sila, di ba? Hindi ako sumagot. Muli niyang sinabi iyon, mas malambot. Maaga o huli. Alam ko. At ginawa ko. Ang sulat, ang artikulo, ang mukha ni Lisa sa labas ng cave. Mga warning shot sila at pagod na akong maging alerto. Kinaumagahan, nakatayo sa labas ng cave ang isang lalaking nakasuit. Naghintay siya hanggang matapos ang shift ko, pagkatapos ay pumasok siya, tinanggal ang kanyang salaming pang-araw, at sinabing, ikaw ba si Iirith Martha Harlow? Hindi ko nagustuhan ang tono. Masyadong formal, masyadong maingat. Ako nga. And my name is Derek Sorensen. I represent Adam and Lisa Harlow. They've asked me to talk with you regarding your well-being and your assets. Pumikit ako. Ang aking kapakanan ay napakahusay, sabi ko. At ang aking mga ari-arian ay wala sa iyong negosyo. Hindi siya komportableng lumipat. Labis silang nag-aalala, Jimret Harlow. Gusto nilang matiyak na nasa ligtas na kapaligiran ka. Posibleng pag-usapan ang ilang susunod na hakbang. Tinupi ko ang apron ko at nilagay sa counter. Sabihin kina Adam at Lisa na hindi ako isang alagang hayop na nakalimutan nilang kunin at walang susunod na hakbang maliban kung gagawin ko sila. Nag-clear throat siya. Kung iisipin mo lang. Sapat na ang naisip ko. Nilagpasan ko siya at lumabas ng pinto, naiwan siyang kumukurap sa liwanag. Naghihintay si Arthur sa labas. Mukhang hindi siya pumunta para magkape. Sinabi niya na hindi niya ginawa. Okay ka lang? Sabi ko, dahil hindi ko hahayaang kumbinsihin ako ng sinuman na hindi ako. Nang gabing iyon, gumawa ako ng isa pang liham. Hindi kay Kieran sa pagkakataong ito, kay Lisa. 3 linya. Alam ko kung ano ang ginawa mo. Alam ko kung ano ang hindi mo sinabi. Hindi ako galit. Hindi na ako babalik. Bahala ka sa sarili mong buhay ngayon. Sa wakas ay nagsimula na ako. Ipinadala ko ito sa koreo kinaumagahan na may selyo na may ibon. Isang finch, yung tipong kumakanta kahit malamig. Inaasahan ko ang katahimikan o, marahil sa huli, isa pang liham mula kay Adam na puno ng mga nakatalukbong na kahilingan na nagbihis bilang pag-aalala. Ang hindi ko inaasahan ay si Lisa pala sa personal. Siya ay nagpakita sa isang kulay abong hapon ng Huwebes. Una siyang nakita ni Heather, isang babaeng nakasuot ng pinasadyang Amerikana, na nakatayo sa tabi ng pastry display na nagkukunwaring nagbabasa ng menu ng pisara. Siya ay tumingin sa labas ng lugar, pinakintab, naghihintay. Hindi ko siya pinuntahan. Natapos kong i-refill ang mga sugar caddies, pinunasan ko ang counter at pinagpawisan siya. Nang sa wakas ay humakbang siya, mahina ang boses niya. Martha. Dahan-dahan akong lumingon. Lisa. Halos walang laman ang cave. Si Arthur lang sa corner booth at ang isang batang mag-asawa na nagbubulungan sa mga muffin. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya. Nag-uusap ka ngayon. Napangiwi siya. Private. Tumango ako papunta sa likod. Libre ang booth. Dumaustos siya sa upuan sa tapat ko na parang babaeng naghahanda para sa masamang panahon. Hindi ko alam na may pinapadala si Adam, sabi niya. Ang abogado. Hindi ko iyon ideya. Hindi, sabi ko. Ngunit ang pag-iwan sa akin sa isang airport lounge ay napuno ang kanyang mga mata, tunay. Siguro for show. Hindi ko na masabi. Nagpanik kami, sabi niya. The flight was boarding. The kids were cranky. Akala namin nasa likod ka namin. Nagtaas ako ng kilay. 8 hours, Lisa. 8 hours.
Hindi ka tumawag, hindi nag-check, hindi ka man lang nagtanong sa gate. Bumaba ang tingin niya sa mga kamay niya. Sila ay perpektong na manicure. Laging naging. Hindi ko akalain na aalis ka. Ayoko. Ikaw. Namayani ang katahimikan sa pagitan namin na parang matigas na sinulid. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang pitaka at naglabas ng isang sobre. Wala akong gusto sa iyo, sabi niya. Pero kay Eran, nahihirapan siya. Namimiss ka niya. Galit na galit si Adam. Pero si Kieran, iba siya. Kinuha ko ang sobre, hindi dahil gusto ko kung ano ang nasa loob, kundi dahil ayokong ibigay sa kanya ang kasiyahang tinanggihan ito ng todo. Hindi niya kailangan ng go-between, sabi ko. Marunong siyang tumawag. Tumango si Lisa. Baka siya. Tumingala siya noon. Hindi ang babaeng nag-smoothing sa mga dinner party at mumiti sa pamamagitan ng pagangalit ng mga ngipin. Pagod lang, maliit. I wasn't trying to replace you, tahimik niyang sabi. Hindi ko lang gusto ang anino mo sa bawat kwarto. Iyon ang pinakamalapit na bagay sa katapatan na narinig ko mula sa kanya. Tumayo ako. I'm not your shadow, Lisa. I'm din my own person and I finally remembered how to be one. Umalis siya nang hindi naubos ang kape niya. Nang gabing iyon, nakaupo kami ni Joyce sa balkonaheng nakabalot sa mga kumot. Amoy ulan at usok ng kahoy ang hangin. Sinabi niya talaga yun, tanong ni Joyce. Tumango ako. At wala. She said her piece. Sabi mo sayo. Pupuntahan mo sila? Hindi. Humigop ng tsaa si Joyce. Paano yung bata? Kieran. Napangiti ako. Iba siya. Makikita ko siya. Pero on Isli time. Maya-maya ay binuksan ko ang envelope. Sa loob, litrato ni Kieran noong bata, hawak-hawak ko siya sa aking balakang sa garden. Nagtawanan kaming dalawa. Nakatago sa likod nito, may sulat sa kanyang sulat kamay, I remember. I always remembered. 5 salita lamang, ngunit sapat na ang mga ito upang mapanatili ang natitirang bahagi ng linggo sa lugar. Kinaumagahan ay nasa kusina ako habang pinapanood ang pagkulo ng takure at iniisip ang salitang tihiwa. Hindi sa marahas na kahulugan, ngunit sa tahimik, huling paraan ng isang string ay pinutol. Isang tether ang pinakawalan. Ginugol ko ang napakaraming bahagi ng aking buhay na nakatali sa mga taong nag-aakalang hindi ako lalayo. Ngunit mayroon ako at araw-araw na hindi ako bumabalik, mas lumuwag ang buhol. Nang hapong iyon, pumunta ako sa bangko. Ang teller ay ang parehong babae na nag-cash ng aking unang sweldo. Ang pangalan niya ay Marie. Nakasuot siya ng purple nail polish at palaging mukhang nagulat sa loob ng bahay. I'd like to make a transfer, sabi ko, pinados-dos ang ihi ko sa counter. Naman, sabi niya. Saang account galing? Ibinigay ko sa kanya ang numero ng maliit na binuksan ko gamit ang aking lumang card, ang ginamit ko sa pamimili noong nabubuhay pa si Derek, ang hindi alam ni Adam na umiiral. At ang tatanggap. Napangiti siya. Kieran Harlow. Inabot ko sa kanya ang routing information na kasama niya sa note niya. Ito ay hindi isang malaking halaga, sabi ko. Kaunting bagay lang para sa mga libro o groceries o lumayo kung kailangan niya. Tinapik ni Marie ang kanyang keyboard. Ikaw ang unang taong nakita ko sa mga buwan na nagpapadala ng pera ng walang kalakip na string. Iyon ang punto. Masarap ang pakiramdam. Hindi tulad ng paghihiganti. Mas matalas kaysa doon tulad ng pagsasara. Lumabas ako sa bangko at pumunta sa presko na hangin, nakabutons ang Amerikana, nakataas ang kwelyo. Hindi kumagat ang hangin. Tumikim ito parang paalala. Sa bahay, nanonood si Joyce ng mga game show. Mukha ka na namang suplada, sabi niya nang hindi tumitingin. Nagdesisyon ako. May namamatay ba? Hindi pa. Ngumisi siya. Noong gabing iyon, nagsulat ako ng isang huling liham. Ang isang ito ay hindi para sa pamilya. Ito ay para sa abogado, si Derek Sorenson. Pinananatili ko itong maikli. Kung kanino ito maaaring pag-aalala, walang dahilan para sa karagdagang legal na pakikipag-ugnayan. Ako ay nasa mabuting pag-iisip, sa isang ligtas na kapaligiran, at hindi sa ilalim ng pamimilit.
Napanatili ko ang lokal na legal na tagapayo. Ano mang karagdagang pagtatangka na makipag-ugnayan sa akin sa ilalim ng pagkukunwari ng pag-aalala ay maituturing na panliligalig. Taos puso, Martha Harlow. Pinirmahan ko ito gamit ang isang matatag na kamay at ibinaba ito sa post office kinaumagahan. Iyon ang huling hiwa. Hindi na ako nagalit. Katatapos lang. Sa cave, binigyan ako ni Heather ng extra shift nang hindi nagtatanong. Ikaw lang ang maagang sumusulpot, she said. Ang iba ay gusto ng palakpakan para sa pagpapakita sa lahat. Dumating si Arthur bago magtanghali. Mukha siyang pagod pero steady. Umupo kami sa tabi ng bintana na may dalang tsaa sa halip na kape. Mukhang mas magaan ka, sabi niya. Nagsulat ako ng sulat, sabi ko. Ang huli. Hindi niya tinanong kung ano ang sinabi nito. Tumango lang siya. Minsan ang mga hindi na ipadala na nagbabago ng lahat, sabi niya. Minsan yung mga pinapadala mo nang hindi naghihintay ng reply. Pagdating ko sa bahay ng gabing iyon, tumayo ako sandali sa pintuan. Amoy bawang at dryer sheet ang bahay. Nagpad up si Franklin at pinalo ang shin ko. Tumingala si Joyce mula sa kusina. Gumawa ako ng pasta. Sana magutom ka. Ako ay gutom, libre, walang takot. Lahat ng hindi ko napuntahan sa mga taon. Si Joyce ay naging 70 taong gulang noong Martes. Ayaw niya ng party. Nagsisimulang kumanta ang mga tao at gusto kong tumakbo, sabi niya. Pero nagbake pa rin ako ng chocolate cake at iniwan ito sa mesa sa kusina na may 2 kandila at card na may nakasulat na, hindi ka matanda. Vintage ka. Natawa siya nang makita ito. I guess can tolerate cake, she said, slicing it thick. Nang gabing iyon, nakaupo kami sa balkonahe na may mga hiwa na balanse sa mga plato ng papel na nakabalot sa mga kubrekama, pinapanood ang pagtaas ng buwan. Ito ay isang tahimik na pagdiriwang, ang uri na hindi ko kailanman pinaniniwalaan ay binibilang, ngunit ginagawa nila. Siguro higit pa sa maingay. Alam mo, sabi ni Joyce, halos 2 months ka na dito. Alam ko. May balak ka bang manatili? Tumingin ako sa kalsada, walang laman at malambot sa ilalim ng ilaw ng kalye. Tumango siya. Good. Kakaiba ang bahay na ito na walang sumisigaw sa pusa. Nagtoast kami ng maligamam na tsaa. Humiga si Franklin at mas humigpit ang kulot sa pagitan ng aming mga paa. Kinabukasan, binigyan ako ni Heather ng sobre. Ano ito? Nakalagay ang iyong pangalan. Walang return address, ngunit lokal ang postmark. Binuksan ko ito pagkatapos ng aking shift, nakaupo sa likod na hakbang sa likod ng cave. Sa loob ay may sulat. Ang sulat kamay ay malaki, sinadya. Lola, pupunta po ako sa Portland. I want to see you. Wala po akong dadalhin. Gusto ko lang po makausap. Sa Red Fern Motel po ako sa Maple, room 12 tumutuloy. Kung gusto niyo pong dumaan, Friday and Saturday po ako. Kung hindi, maiintindihan ko po. Kieran. Walang kasalanan dito. Walang pressure, isang batang lalaki lamang, hindi isang lalaki na ngayon na umaabot sa tahimik na mga kamay. Ang Biyernes ng umaga ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Nagbihis ako ng mabuti. Hindi para sa kanya. Para sa akin. Navy coat, malinis na kamiseta, kolorete ang kulay ng pinatuyong seresa. Hindi ko sinabi kay Joyce kung saan ako pupunta. Hindi siya nagtanong. Ang Red Fern ay mahinhin, malinis, ngunit pagod. Kumatok ako ng isang beses. Binuksan niya ang pinto na parang naghihintay habang nakahawak sa knob ang kamay. Siya ay mas matangkad kaysa sa naalala ko, kumot sa kanyang panga, mga anino sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit ang parehong kahinahunan sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Hi, Lola. Hi, mahal. Hindi niya agad ako niyakap. Umatras siya at pinapasok ako. Amoy takeout at hotel soap ang kwarto. Inayos ang kama, ngunit ang mesa ay kalat ng mga libro. Nagdala siya ng mga libro. Na sinabi ang lahat. Umupo kami, hindi masyadong malapit, na parang alam namin na kailangan namin ng espasyo bago ang init. Hindi ko alam kung sasama ka, sabi niya. Hindi ko rin alam. Tumango siya. Nabasa ko yung sulat mo.
Yung hindi mo pinadala. Naiwan mo sa drawer. Nahanap ni Mama. Siyempre, ginawa niya. Natutuwa akong hindi mo ito ipinadala, sabi niya. Pero mas natutuwa akong sinulat mo ito. Nag-usap kami tungkol sa maliliit na bagay, malalaking bagay, kung paano ang kanyang trabaho, kung paano ko nagustuhan ang Portland, kung gaano kasarap ang kalayaan kapag walang nanonood. Marami akong iniisip tungkol sa iyo, sabi niya. Ikaw lang ang taong nagparamdam sa akin ng sapat sa pamamagitan lamang ng pag-upo sa tabi ko. Lumapit ako at hinawakan ang kamay niya. You always were enough. Ikaw pa rin. Hindi kami umiyak. Wala sa amin. Pero huminga kami ng malalim. Hindi niya tinanong kung babalik ako. Hindi ko na tinanong kung nagstay siya. Mas alam namin iyon. Bago ako umalis, inabot niya sa akin ang isang maliit na nakabalot na bundle. Sa loob ay isang libro ng mga tula. Sinalungguhitan ko ang mga nagpaisip sa iyo, sabi niya. Nang gabing iyon, binasa ko sila isa-isa sa pamamagitan ng lamplight, dahan-dahan. Isang linya ang nanatili sa akin, may mga kababaihan na bumangon hindi mula sa apoy, ngunit mula sa pagkalimot kung sino ang nagsabi sa kanila na hindi nila magagawa. At natulog akong basag ang bintana, ang tunog ng hangin ay malambot na parang pangalawang pagkakataon. Kinaumagahan, naglakad ako papunta sa cave gaya ng dati, same coat, same steps. Pero may kakaiba. Hindi sa paligid ko, sa akin. Bumalik na si Kieran sa motel pagkatapos ng almusal. Tanghali ang kanyang tren. Hindi na kami nagpaalam, nagyakapan lang ng matagal at tahimik sa lobby habang may nagva-vacuum sa katabing kwarto. Nananatili siya sa paraan ng mga lalaki kapag hindi sila sigurado na pinapayagan pa rin sila. Be good to yourself, bulong ko. Ikaw din, sabi niya. Sa wakas. Sa cave, inabutan ako ni Heather ng bagong apron. Natagpuan ito sa isang clearance bin. Akala mo. Ito ay malalim na berde na may tahi-tahi na letrang, Not your grandma's kitchen. Tumawa ako ng malakas at busog. Tumingala si Arthur mula sa kanyang booth at itinaas ang kanyang mug na parang salute. Pagkatapos ng shift ko, dahan-dahan akong naglakad pa uwi. Makulimlim ang langit, malambot ang hangin. Sinalubong ako ni Franklin sa pintuan, masungit na. Nahuli ako sa kanyang dalawa mag-inat at umungol. Nasa kusina si Joyce na may kaldero ng mabangong bagay sa kalan. Mukha ka na namang masungit, sabi niya. Bagong apron. Pinayagan ko. Kumain kami sa tahimik na paraan ng mga tao kapag sinabi na nila ang lahat. Hindi na kailangang punan ang espasyo. Presensya lang, madali lang. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa balkonahe na may hawak na panulat at isang blankong card. Sumulat ako. Mahal, ang tagal mong naghintay na may magligtas sa iyo. Nakalimutan mong ikaw ang laging may hawak ng susi. Hindi mo sila nawala. Bumitaw sila. At ikaw, sa wakas ay bumitaw ka rin. At tingnan mo ang buhay na nagbukas. Magaling. Mahal, ako. Idinikit ko ito sa loob ng drawer ng dresser ko sa likod ng mga lumang receipt card, baka sakaling makalimutan ko ulit. So, yun ang kwento ko. Hindi ako pinabayaan. Pinalaya ako. At hindi ko muling itinayo ang aking buhay. Nagtayo ako ng bago. Kung nahanap ka nito sa tamang sandali, huwag maghintay para sa perpektong tanda. Maging sarili mong tanda. Sarili mong ingay sa katahimikan. Ang iyong sariling hakbang palayo sa airport lounge. At kapag nagawa mo na, bumalik ka at sabihin mo sa akin. Pupunta ako dito. At kung naantig ka sa kwentong ito, ibahagi ito. Mag-iwan ng komento. Ipaalam sa isang tao na hindi pa huli ang lahat para piliin ang iyong sarili.